Magandang gabi pong muli mga kababayan. Alam nyo itong, ewan ko kung napanood nyo na, yung isang interview dito sa isang Duterte family member na hindi pala iba siya sa Duterte na nakilala natin. Alam niyo, ito ay isang eye-opener. At ako po ay natutuwa. Kahit pa paano ako ay natuwa na malaman na mayroon din palang Duterte family member na ang takbo ng utak ay iba. Iba dito sa mga kilala nating mga Duterte na politiko. Nakakatuwang marinig na ang pangalan niya ay Noel Duterte, pamangkin ni Digong Duterte at pinsang buo nila Sara. Medyo kamukha siya ni Sara, although mas maganda si Sara, pero kamukha. Talagang kamag-anak. At ayon sa kanya, siya ay anak ng nakababatang kapatid na lalaki ni Rodrigo Duterte. At dito po sa interview na ito, maririnig natin mula sa kanyang bibig mismo na ang atin pong mga pinaniniwalaan at mga reaksyon at komento tungkol sa mga Duterte, sa kanyang mga kamag-anak na sikat na Duterte, itong mga politikong Duterte, ay kagaya po ng sa atin. Actually, meron din akong isang nakilala na isa pang kamag-anak ng Duterte. Yung nakita ko, napanood ko dun sa isang kalye survey video ng isang vlogger na nagkalye survey na ipinagkukumpara si PBBM yung achievements ng PBBM administration sa Duterte administration, which is napaka-unfair dahil nakakadalawang taon pa lang. Actually, wala pang 2 taon itong si PBBM sa kanyang presidency. Now, doon sa kalye survey na yon, mayroong na interview yung vlogger na isang pro-BBM na taga Cebu, na ang pangalan niya ay, hindi ko makalimutan yung pangalan Grace Durano, na according to her, siya ay kamag-anak ni Duterte. Kamag-anak ni Duterte. Dahil yung mga Durano raw ay kamag-anak related sa mga Duterte sa Cebu. Di ba ang father side yata ni Duterte ay talagang mga taga Cebu. Dahil si kamag-anak din yung naging asawa ni sino ba yung PBB winner? Si Kiana Reeves na taga Cebu rin, na ang asawa ay isang Duterte na taga Cebu. Natauhan nga ni Duterte at kamag-anak ni Duterte. Now, going back dito sa Noel Duterte, bata pa siya siguro kung mga nasa wala pang 30 years old. Siya ay nakabase ngayon sa New Zealand. But before, nasa Amerika siya, isang doktor, psychiatrist, very English speaking, at matinong tao. At ayon nga po sa kanya, siya talaga ay hindi siya sang-ayon sa mga nangyayari at sa ginagawa ng mga Duterte. At hindi rin siya sang-ayon na naging pangulo ang kanyang uncle na si Digong Duterte.
ang hindi niya gusto ang pagkatao ng kanyang tiyuhin, lalo na ang basurang bunganga nito. At hindi na horrify siya, natakot siya, nag-alala siya ng gusto nung nalaman niya natatakbo ng Pangulo itong tiyuhin niya, si Digong. At lalong na-horrified siya nung ito ay nanalo. At doon nga sa kanyang mga takot, mga kinatakutan, dahil sa kanyang nalalaman tungkol sa pagkatao ng kanyang tiyuhin sa mga ginagawa nito, siya ay natakot para sa atin, para sa mga Pilipino, at para sa bansang Pilipinas. And true enough, doon sa kinatakutan niya, ay nangyari nga. Inamin nitong pamangkin ni Duterte na si Duterte daw talaga ay mamamatay tao. Ayon sa kanyang, to the best of her knowledge. At ang isang maganda pa, tinanong siya ang kanyang opinion tungkol kay Sara Duterte, sa qualification nito na maging Pangulo. True enough din, tama rin po, ay sang-ayon po sa mga comments natin. Nating mga hindi sang-ayon. Siyempre, maraming tanga kasi na gusto kay Sara na hindi nakikita yung mga disqualification, yung character nitong si Sara. At para kay dito sa pinsan ni Sara na si Noel, ay hindi siya sang-ayon na maging Pangulo itong si Sara. At sana nga raw ay hindi ito maging Pangulo. Dahil iisa lang daw ito. Iisa din lang ang magiging kapalaran ng bansa natin. Kung si Sara ang magiging Pangulo. Ayon dito sa kay Noel, Doktora Noel Duterte, ang pagkatao, ang character daw ni Sara ay hindi bagay na maging Pangulo dahil sa kanyang temperament at sa everything. Para dito sa pinsan na ito ni Sara Duterte, hindi qualified si Sara na maging Pangulo. True enough. Alam niyo, nakakatuwa talaga na malaman na meron naman palang Duterte at very close kin pa talaga nitong mga sikat or infamous Dutertes na against sa kanila. Ayon dito kay Noel, kahit kailan daw ay hindi nagustuhan ng kanyang ina. Ibig sabihin, hipag ni Duterte, itong si Duterte. Siguro talagang matitino itong tao. Dahil kung talagang ikaw ay matinong tao, hindi ka talaga sasang-ayon sa mga gawain at mga dito sa kung ano itong mga Duterte na ito. Politikong Duterte. So, magandang pamilya, magandang tao, itong kahit paano naman. May Duterte pa namang matino. At galing na rin mismo sa bibig nung matinong Duterte na ito na itong si Sara at itong mag-aamang Duterte di talaga na ito dapat na mapwesto, lalo na daw sa national position. Pwede daw ito mga Duterte doon na lang sa Davao, hindi sa national. O, di ba?
Tama, di ba? So ako pinatutuwa. At sana nga po ay maging matauhan po itong mga kababayan natin na masyado pa ring hangang-hanga dito sa mga Duterte. Excuse me. Ano ba kayo? Mag-isip-isip naman kayo. Sana magising na kayo sa inyong mga katangahan. 'Di ba? Well, regards po dito sa kahit alam nyo, kahit na kritiko itong pamangkin na ito ni Duterte, syempre, hindi naman yan gagalawin kasi kadugo pamangkin at saka wala dito. Nasa malayo. Hindi siguro aabuti ng mahabang kamay ni Duterte. Hanapin nyo na lang po mga kababayan dyan sa ibang vloggers. Kasi ako, wala akong talent dito sa inaaral ko pa yung paglalabas ng tsaka takot ako maglabas ng video ng iba. Actually, napanood ko po ito dun sa sino pang vlogger na yun. Kay JIL. Doon ko napanood. So hanggang dito lamang po mga kababayan, ito lamang po short video na gusto lang ko po magpahayag ng aking reaction doon sa interview na yon, doon sa isang matinong Duterte kay Dr. Noel Duterte. Okay? So thank you very much po, and panoorin nyo na lang po doon kay JIL yung buong istorya, yung buong video. Okay? Maraming salamat po at happy Sunday, happy Mother's Day sa inyo pong sa mga nanay. Okay? At gaya po ng lagi ko sinasabi, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Okay?